Umuwi ako at nakita ko si Yaya na nakasuot ng damit na sutla na inilalantad ang mahaba at malambot na mga binti nito. 11:11 na ng gabi nang bumaba ako ng taxi sa harap ng bahay namin sa Quezon City. Mahangin ang gabi pero hindi sapat para maalis ang init sa ulo ko at ang amoy ng alak na kumakapit sa bawat hininga ko. Katatapos lang ng isang matagumpay na hapunan kasamang mga kliyente. Nakasara ang kontrata, panalo ang kumpanya, at sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y wala akong hindi kayang makuha. Habang binubuksan ko ang gate, may kakaibang pakiramdam na sumagi sa isip ko. Isang uri ng pananabik na hindi ko maipaliwanag. Hindi iyon dahil sa trabaho, hindi rin dahil sa asawa kong si Ana, na malamang ay tulog na nasa taas kasamang mga bata. Ang totoo, ilang linggo na akong may iniisip na hindi ko dapat iniisip. Si Liza, 20 taong gulang, galing probinsya, 2 buwan pa lang sa amin bilang kasambahay. Tahimik, masipag, may inosenteng mukha na hindi pa hinahaplos ng matinding realidad ng syudad. Sa simpleng duster at nakapusod na buhok, may kakaiba siyang dating. Isang kabataang hindi pa nadudungisan ng pagod at pagkabigo. Ilang beses ko nang nahuling sarili kong napapatingin ng matagal. Isang sulyap na mas tumatagal kaysa sa nararapat. Isang pagtinging may kasamang pag-iisip na dapat ay hindi ko pinapayagang mabuo. Iba na si Ana. Hindi na siyang babaeng nakilala ko 15 taon nang nakakaraan. Makinis ang balat, masigla ang tawa, at laging handang makipagsabayan sa mga pangarap ko. Matapos ang 2 pagbubuntis, nagbago ang katawan niya. Nagkaroon ng mga peklat, lumalim ang eye bags. Ang dating mahahabang gabi naming puno ng usapan at lambingan ay napalitan ng pagod, gatas ng bata, at pag-aalala sa bayarin. Hindi ko yun kailanman sinabi sa kanya, pero unti-unti may bahagi sa akin na naghanap ng bago, ng mas magaan, ng mas sariwa. Pagpasok ko sa bahay, madilim ang sala. Tanging ilaw sa kusina ang nakabukas, nagbibigay ng malabong dilaw na liwanag sa loob. Tahimik ang buong bahay. Wala akong narinig kundi ang mahinang tunog ng tubig. At doon ko siya nakita. Isang babaeng nakatalikod sa akin, nakatayo malapit sa minibar. Nakasuot siya ng pulang nightgown na sutla, makitab, manipis at maiksi. Agad kong nakilala ang damit na iyon. Binili ko yon kay Ana 5 taon na ang nakakaraan sa anibersaryo namin. Hindi niya kailanman sinuot. Masyadong revealing, sabi niya noon, sabay tawa. Pero heto ngayon, may suot nito. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, malinaw ang hubog ng mga binti. Mapuputi, mahaba, makintab sa liwanag, nakapusod ang buhok, payat ang bewang. Hindi si Ana. Hindi maaaring si Ana. Liza, bulong ng isip ko. Sa kalasingan ko, mabilis akong gumawa ng sariling kwento. Baka napansin niya ang mga tingin ko. Baka alam niya. Baka gusto niya rin. Sinunog ng alak ang natitira kong konsensya. Tahimik akong lumapit. Hindi siya lumingon. Hindi ko alam kung hindi niya narinig ang yabag ko o sadyang nagpanggap siyang wala. Pagkalapit ko, hindi na ako nag-isip. Yinakap ko siya mula sa likod. Bahagya siyang napasinghap. Naramdaman kong nanginig ang katawan niya. Isang mahinang panginginig na ininterpret ko bilang hiya, hindi pagtutol.
Sumandal ako sa balikat niya at bumulong. Mabigat ang hininga. Para kanino yung suot mo? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo ngayong gabi. Hindi siya nagsalita. Sa isip ko, iyon ay pahintulot. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala siya sa guest room sa ibaba. Madilim ang silid. Isinara ko ang pinto. Pinahiga ko siya sa kama. Sa dilim mas lumalakas ang loob ko. Mas naging matapang ang kamay ko. Hinalikan ko siya. O ang akala kong siya. May kakaibang pamilyar na amoy. Hindi pa bango ni Liza. Mas kilala, mas malalim. Hindi ko pinansin. Ipinatong ko ang kamay ko sa tiyan niya at dahan-dahang ipinasok sa ilalim ng manipis na sutla. At doon ako natigil. Sa ilalim ng palad ko, hindi makinis na balat ang naramdaman ko. Hindi iyon ang inaasahan kong lambot ng kabataan. Isang mahaba at malinaw na peklat ang sumalubong sa akin. Isang hiwa, isang marka. Cesarean. Kasabay noon naramdaman ko ang mga stretch marks, ang mga guhit na iniwan ng pagbubuntis, ang mga bakas ng 2 buhay na dinala sa sinapupunan. Nanigas ang buong katawan ko. Kilalang kilala ko ang peklat na yun. Doon isinilang si Miguel at si Mara. Diyos ko, bulong ko. Biglang bumukas ang ilaw. Napapikit ako sa liwanag nang muli akong dumilat. Si Ana ang nasa harap ko. Nakaluhod sa kama, nakasuot ng pulang nightgown, tahimik ang mukha, walang sigaw, walang galit. Tanging mga luhang tuloy-tuloy na dumadaloy. Bakit ka tumigil? Mahina niyang tanong. Basag ang boses. Hindi ba akong hinahanap mo? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ana, hindi. Akala mo si Liza. Tumango siya. Alam ko. Dahan-dahan siyang bumangon at inayos ang laylayan ng suot. Tinatakpan ng peklat na kanina lang ay hinawakan ko ng may pagkadismaya. Noong 1 linggo pa kita napapansin, sabi niya. Yung mga tingin mo, yung mga tahimik mong sandali kapag dumadaan siya. Napayuko ako. Inihatid ko siya sa tiyahin niya kaninang hapon. 3 araw siya roon. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Sinuot ko ang damit na to. Patuloy niya. Yung damit na binili mo sa akin noon. Yung kinahiya kong isuot kasi pakiramdam ko hindi na bagay sa katawan ko. Tumingin siya diretso sa akin. Gusto kong malaman kung makikilala mo pa ako sa dilim. Wala akong masabi. Pero hindi mo man lang tinanong kung sino ako. Nanginginig ang ngiti niya. Tinawag mo pa ang pangalan niya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Sa sandaling nahawakan mo ang peklat ko, bulong niya. Parang nasunog ka. Ana, lasing ako. Hindi alak ang problema. Umiiling siya. Alak lang ang nagtanggal ng maskara mo. Lumakad siya papunta sa dresser at kumuha ng folder. Inilapag niya yun sa kama. Mga papeles. Diborsyo. Nakapirma na siya. Hindi ko kaya makipagkumpetensya sa kabataan, sabi niya. Pero hindi ko rin kayang manatili sa isang lalaking diring-diri sa mga peklat na nakuha ko sa pagsilang ng mga anak niya. Hindi ko na malayang lumuhod na ako sa sahig. Hinding-hindi ako nandidiri, bulong ko. Pero kahit ako, alam kong kasinungalingan ang bahagi nito.
Dahil sa isang iglap lang, nang maramdaman ko ang peklat, nawalan ako ng gana. At sapat na yun. Yung sandaling yun, sabi niya, mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tahimik ang bahay. Walang ibang saksi kundi ang mga pader na nakarinig ng aming mga pangarap noon. Pirmahan mo, sabi niya. Palalayain kita. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa. Tinitigan ko ang mga kamay ko. Ang mga kamay na yumakap, humawak at sa isang sandali, tumanggi. Sumikat ang araw na hindi ko namalayang hindi ako nakatulog. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, malinaw ang isip ko. Ang kabataan ay lilipas. Ang pagnanasa ay kumukupas. Pero ang sakripisyo, ang katawan na nagdala ng mga anak ko, ang babaeng nananatili sa tabi ko sa bawat kabiguan, iyon ang tunay na bihira. At muntik ko na ipagpalit sa ilusyon sa ilalim ng sutla. Minsan, hindi kailangan ng mahabang pagtataksil para masira ang isang pamilya. Isang maling hawak lang, isang sandaling pagkasuklam, isang gabing hindi ka nagtanong kung sino ang yakap mo. At habang nakaupo ako roon, hawak ang panulat na nanginginig, naunawaan ko ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ako natalo ng tukso. Natalo ako ng sarili kong pagkabulag.